Silaw. Hi, good morning. Kumusta kayo, mga kabiyaya? Duterte. Ano na ba ang nangyayari ngayon sa panahon ngayon? Kumusta ba ang kalagayan ng Pilipinas ngayon? Ano ba mayroong latest? Ano naman ba ang mga bagong palabas ng administrasyong ito? Ano naman bago bukalo? Ay nako. Sa dami ng mga pakulo ng gobyernong ito, dumadami ang kahirapan. Sa dami na naghihirap sa bayan, sa bansa, dami walang trabaho, dami walang hanap buhay, kasi pagtaasan ng bilihin, bumaba ang bumaba ang negosyo, bumaba ang piso, mababa ang Pangulo. Lahat na lang ngayon mababa. Lahat ngayon bumaba na. Pwede lang ang mga bilihin. Mas pagtaasan. Dahil sa corruption. Kung walang korap, mababa ang negosyo, ay mababa ang mga presyo. Dahil wala man naman tala. Kasi ang nanamantala ngayon, yung kakampi ng mga demonyo. Yun ang mga nanamantala ngayon. Yung kakampi ng mga kawatan ba? Yun ang mga nanamantala ngayon. Pero yung mga tao ng mga puso, yung mga negosyante na may puso, stable lang sila. Pero yung mga demonyo ngayon, sumasabay sa agos ng tao, sumasabay sa agos ng mga ginagawang mga pangkorap sa gobyerno, yung mga korupsyon nakaupo sa gobyerno. Ang sumasabay ngayon yung mga kapwa nila. Grabe, hirap. Mahirap. Tapos ngayon, nagtutulokan na sila. Nagkanya-kanya na linis ang kanilang mga bakuran. Ng kanilang mga sarili. Yung mga yan, wala na dito sa Pilipinas yung mga yan. Siguro na sa ibang bansa ng mga yan siya pagtago. Kasi alam mo, kapag ikaw may plano, may palak na mangurap sa gobyerno, alam mo na kung anong gagawin mo. Siyempre, may tirahan ka na doon sa ibang bansa at
matatakasan once na uusigin ka ng bayan. Ganun na mga, esos, matindi pa mga utak mga yan. Pero bubos katotohanan. Mautak sa panlalamang, mautak sa pagnanakaw, pero bubo sa paggawa ng katama. Bubo sa paggawa ng tama. Yan ang mga yan. Kasi once na may nakawan sa gobyerno, once na mayroong korupsyon sa gobyerno, damay-damay na lahat eh. Epektado lahat eh. Epektado ang ekonomiya, epektado ang trabaho, epektado ang mga business sector, epektado ang buong bansa. Once na lumakas at lumala ang sistema ng korupsyon sa ating bansa. Epektado lahat. Epektado. Isang virus yan. Virus yan. Kasi yung nabibiktima, for example, may nabibiktima ang pangungurap ang for example, PhilHealth. Tinurap ang pera ng PhilHealth. Ayun ang mga trabahador ng PhilHealth, yung mga nagpapalakan ng PhilHealth, mabawi yun sa tao. Kailangan maghulog kayo ganito, update kayo maghulog, kasi walang pera. Maghulog ng yearly, maintain yung yearly, maghulog. Yan ang sasabihin nila sa mga tao. Kasi kinurap na ng mga kawatan sa gobyerno yung pera eh. Sa tao naman sila kukuha para mabalik. So, epektado talaga. For example, is ang contribution mo, for example lang, contribution mo sa isang buwan mo, 500. Ikinurap. Wala ng pera. Kung gagawin nyo yung 650, ang contribution mo, dagdagan. So, sino naghirap? Kaming mga mahirap. Kami at saka yung mga employer. Employment at saka employer ang maghihirap, magsasuffer sa mga kinawat sa gobyerno, mga kawatan sa gobyerno. Sila nagbabay. Kami nagbabay sa mga nawala. Ngayon, napikon ang employer dahil sa pangungurap ng mga kawatan sa gobyerno. Atras yun. Nilipat na ibang bansa yun. At doon sila magninegosyo. So, mga empleyado, paano na? Mawala ng trabaho. Once na umalis yung amo nila, once na umalis yung mga employer nila, mawala ng trabaho ang Pilipino, yung mga trabahante. So, natutuwa ang mga kawatan. Dahil 6 years, iba na naman ang makaupo. Tungtuwa sila tayo. 6 years lang tayo eh. Magnakaw tayo, magnakaw. 6 years lang tayo. Bahala na yung sunod na uupo. Siya na maghahanap ng pera. Yan ang mga utak ng mga taong umupo sa lipunan na hindi nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Wala namang nag-utos sa iyo na tumakbo. Kami pong mga mayang Pilipino, kami pong simpleng tao, walang nag-utos sa inyong tumakbo kayo. Wala nag-utos at hindi kami nag-utos sa inyo na tumakbo kayo.
pagka-congressman, pagka-senador, pagka-vice president, pagka-presidente. Walang nag-utos na mga mahihirap na nag-utos sa inyo na tumakbo kayo. Wala pong nag-utos na tumakbo kayo. Siguro po ang nag-utos sa inyo, nag-udyok sa inyo na tumakbo kayo para magnakaw, mga kapwa nyo, kawatan. Para makakawat sila. Pero kami mga mahirap, hindi kami nag-utos na tumakbo kayo. Pero kami yung ninanakawan nyo. Dapat yung nanakawan nyo, yung nag-utos sa inyo, yung nag-udyok sa inyo tumakbo kayo. Kasi yung kakawatin nyo, kinawat din nila. Kayo lang dapat pagnanakawan nyo, hindi ang sambahin ng Pilipino. Kami na ngay mahirap, kami pag nanakawan nyo. Hirap na kami sa pang-araw-araw ng kabuhayan. Ay bawat kilos namin, pawis. Dugot pawis. Minsan pa, lumalatay pang dugo sa katawan namin. Hindi pa natutuyo ang pawis. Itutulog na lang namin. Paggising namin, yung produkto namin, binibili na mura. Kung minsan pa, may kalaban pa na hindi produkto ng Pilipinas, produkto ng ibang bansa. Pero same items. Yan masakit eh. Matutulog kami, basa pa kami sa pawis. May mga sugat-sugat pa kami dugo sa may katawan dahil yung mga damo. Yan ang sugat. Yan. Ito. Yan sugat. Sa damo po yan. Sa damo. Sa maasukal na daanan. Yan ang sinasabi po namin. Dugot pawis. Pero nananakawin lang. Ng mga mayayaman. Ng mga nakaupo na. Hindi naman kami nagpapaupo sa inyo. Kayo naman ang kusang tumakbo. Mawa naman kayo. Matagal na kami nagtihirap. Matagal na kami nagtiis sa kahirapan. Panahon pa ng aming ninuno. Hanggang ngayon, buhay kami nagtitiis pa rin sa kahirapan. Mawa naman kayo sa mga Pilipino. Mawa naman kayo. Please naman. Mawa naman po kayo sa aming mga mahihirap. May buhay din kami. Kumakain din kami araw-araw. Magkakasakit din kami. Kailangan namin magpagamot dahil nagkakasakit din kami. Tulad niyo rin. Nagkakasakit din. Mawa naman kayo. Maraming salamat sa inyo. Sana po
Maawa naman po kayo sa aming mga mahirap. Maawa naman po kayo sa aming mga mahirap. Please. Good one.